Masayang araw, mga ka-PL. O eto na, sinugod po ng mga militanteng grupo ang bahay ng mga Diskaya. Pinagbabato po ng putik, mga kababayan. Pininturahan po yung kanilang gate. Diba napakalaki ho ng gate nila? At ang ganda po ng gusali nila, kulay ginto. Pangmayaman talaga, mga kababayan. Pininturahan ng magnanakaw, napakalaking letra, magnanakaw, sabay sigaw ng Sara magnanakaw, mga parang yung napapanood po natin ngayon sa social media, yung nangyari po sa Indonesia. Hindi nga lang sila karamihan, mga kababayan, pero may tapang talaga sila. Mas lalo siguro kung nasa bayan ito ng mga DDS, mga kababayan, baka napasok na po yung bahay ng mga Diskaya at baka, nadurog pati yung mga kagamitan nila doon. Yun nga lang, hindi sila karamihan. Pero, nandun yung tapang nila, yung lakas nila ng loob na isigaw talaga na magnanakaw si Sara. Minsan itong mga militanteng grupo na to, may silbi din to Lalo na ngayon, mga kababayan, kasi kaparehas po natin sila ng isinisigaw. Itong tungkol nga po sa maanumalyang project, maanumalyang flood control project, na lahat po tayo nang gigigil, nagagalit na galit dito sa mga kontratista na hindi naman inilaan sa tama yung perang ibinigay o ipinagkatiwala sa kanila para maging maganda at maayos ang flood control project natin sa bansa. Na kita nyo naman ngayon, Kalakhang Maynila, kaunting ulan lang, baha agad. Isa siguro ito sa mga dahilan, mga kababayan, kaya yung mga militanteng grupo, hindi na nakatiis. Sana damihan pa po ninyo. At sana wag lang yung Diskaya ang sugurin ninyo. Sana pati yung bahay nung nagtatago na nasa US, sugurin ninyo, bahala kayo kung ano yung gusto nyong gawin. Pero lilinawin ko, hindi ko kayo inuutusan, Hindi ko kayo inuutusan. Pero karapatan nyo naman yan, Yung isang kongresistang nagtatago po, mga kababayan, na hindi na po natin mahanap-hanap, tahimik na siya ngayon, no? Hindi na po natin nakikita sa House of Representatives. Nasaan na kaya si Saldico? Saldico! Nasaan ka na ba? Magparamdam ka naman, sir. Paano yan? Sa susunod na hearing daw ng Blue Ribbon Committee, kapag hindi daw kayo dumalo, meron nang ilalabas na arrest warrant laban sa inyo. Sana magkatotoo nang makulong kayong mga kawatan kayo. O eto na, yung video, mga kababayan, panoorin po natin, pero basahin ko muna etong caption sa balita. Ang sabi, magnanakaw, ikulong. Ayan. Hindi lang ito patungkol sa isang tao, kundi sa lahat ng magnanakaw na opisyal ng gobyerno, mga kababayan. Panoorin. Tinapunan ng putik at pininturahan ng katagang magnanakaw, ikulong ng disaster survivors at environmental groups ang gate ng bahay ng mga Diskaya dito sa Pasig City, mga kababayan. Ito na po ang video, panoorin po natin. Yan, magnanakaw, ikulong! Magnanakaw, ikulong! Ilagay ko namin! Magnanakaw, ikulong! Sara, magnanakaw! Sara, hindi ka kaya magnanakaw! Magnanakaw! Tama! Magnanakaw! Magnanakaw!
Ayusin natin ang hanay! Ayusin natin ang hanay! Lumapit po tayo sa hanay! Ipakita ko natin! O hindi na po nakatiis, mga kababayan. Talagang lumabas na itong mga militanteng grupo. Pagka hindi po naresolba itong problema sa maanumalyang flood control project, kasi ang gusto talaga natin, maliban sa atin, itong mga militanteng grupo na ito, ang gusto talaga nila, nating lahat, kasi sila, kaisa natin sila ngayon sa panawagan na merong makulong, merong ikulong, yung mga nakikita natin na nakamit ng taong bayan yung hustisya dahil pinaglalaruan nga ito nga kaba ng bayan, mga kababayan. Hustisya para sa mga magnanakaw, dapat sila ikulong. Maliban na lang sa mga nanahimik bigla, no? Sila Risa Hontiveros, Leila de Lima, sila Chel Jokno, sila Trillanes, tahimik sila dito Pero sa mga Duterte, napakagagaling nila. Lalo na si Inday Sara, at talagang ginigipit nila. Kasi po, sa palagay ko lang yun naman talaga ang ibinigay na trabaho sa kanila. Siraan ang mga Duterte. Di ba? Paratangan about sa EJK ng dating Pangulong Duterte. Si Pulong, yung kanyang 50 billion ba yun na proyekto ko na ibinibintang din nila, napaliwanag niya na maayos At sinabi din ng DPWH na nasa kanila, so tinigilan nila si Pulong. Si BP Inday Sara naman ang pinupuntirya nila na biglang natahimik na rin kasi hindi nila mapatunayan hanggang sa umabot na rin sa impeachment at hindi nila mapa-impeach si Inday kasi wala naman talagang ground na nahimik sila dito. Risa Hontiveros, Antonio Trillanes, Leila de Lima, Franz Castro, sino pa ba? Chel Jokno, yung grupo ninyo, dating kabataan representative, si Raul Manuel, nasaan na kayo ngayon? Bakit hindi ninyo tawaging magnanakaw yung mga kontratista, lalong-lalo na yung mga kongresista, sila Saldico, o bakit hindi ninyo ngayon habulin? Bakit hindi ninyo iingay yan sa inyong mga social media account? Sa mga Duterte lang ba kayo inutusan? Yun lang ba ang ibinigay na bayad sa inyo? Nagtatanong lang po Nagtatanong lang ako. Meron bang isang tao na nag-utos sa inyo na eto? Sige, sirain nyo mga Duterte. Hanapin nyo ang confidential fund ni Inday. Ipa-impeach ninyo. Ganun ba ang utos sa inyo? Kapalit ng malaking halaga? Nagtatanong lang ako Maliwanag pag nanakaw, bakit ang tahimik ninyo? Napapaghalata kayo na merong isang taong nasa likod ninyo? Kasi iisa ang punto ninyo Iisa ang sinisigaw ninyo. Sirain ang mga Duterte. Duterte lang. Na wala namang katotohanan, puro lang naman aligasyon. Ngayon, eto. Mag-ingay kayo dito. Kung talagang para sa bayan kayo, kung talagang sinasabi nyo lagi, mahal namin ang Pilipinas. Huwag natin niloloko ang Pilipinas. Anak ng patola, ba't ang tahimik ninyo sa mga kawatan? Kayo ba'y mandarambong din? Nagtatanong lang. Ang kakampi nyo ba? Yung mga kontratistang magnanakaw. Nagtatanong lang Naabutan ba kayo ng pakimkim ng mga kawatan na kontratista na yan? Nagtatanong pa rin. Kung talagang para kayo sa bayan, binoto kayo May nagtiwala sa inyo. Tatanga kasi nagtiwala sa inyo. Ang tatanga.
May nagtiwala sa inyo eh. Hindi nyo malang ba bilang ganti naman lang sa mga bumoto sa inyo, mag-ingay kayo dito sa maanumalyang flood control project. Huwag kayong manahimik. O baka naman, gumagawa pa kayo ng ibang plano para sirain pa rin ang mga Duterte. Kasi ngayon, mga kababayan, unti-unti na po nilang idinidikit itong maanumalyang flood control project sa mga Duterte, lalo na sa dating Pangulong Duterte. Unti-unti na po. Baka kalaunan nito mga kababayan, ang salarin Duterte pa rin. Mga tanga. Di ba? Posibleng mangyari. Yes, pwede po. Lalo na kung mayroong nag-uutos sa kanila at malaki ang payola. Pwede ho yan, mga kababayan. Lahat po ng gusto nilang gawing paninira sa mga Duterte, kayang-kayang gawin po sa administrasyon na ito. Kasi ang target talaga nila, noon pa, alam ko na, naroon pa ako sa grupo ng mga vlogger na mga bangag. Ang tumbok talaga nila, si BP Inday Sara, siraan. At ito na nga, humantong na sa impeachment. Buti na lang hindi tumalab. Yun talaga po, ang agenda. Mga kababayan. Kayong mga nanahimik, na napakaingay, unang-una dito kay Pastor Kibuloy, ikaw Risa Hontiveros, nasaan ka na? Mag-ingay ka sa flood control project na puro kurakot. Naknan tutsa, oo. Dilima. AJK ka pa eh. Luma na yung AJK mo, panis na yan. Mag-ingay ka. Trillanes, mag-ingay kayo. Chil Jokno, isa ka pa. Franz Castro, Raul Manuel pala. Mag-ingay kayo. Tahimik ninyo. Baka naman naambunan kayo. Nagtatanong lang ha, baka lang naman. Kasi nakakapagtaka lang. Ito pa, isa, balita, mga kababayan, idagdag ko na rin. Kani-kanina lang, si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, nag-file gumawa ng isang batas, mga kababayan. Panukalang batas pa naman ito? Panukala pa ito. Sana sang-ayunan to ng karamihan para maging batas. Alam niyo po kung anong batas? Ito, basahin ko ho. Makikita niyo po yan sa kanyang sariling social media account. Ito basahin ko na rin sa mga hindi masyado nakakabasa dyan kasi maliit. Yesterday, isang araw pa, I filed SBN 1343, an act reimposing death penalty for the crime of plunder. Hala, lagot tayo ngayon. Dito na magkakaalaman kung maraming sasang-ayon dito o maraming tututol. Paliwanag na naman ito ng mga kawatan. Sabihin, hindi maaari yan. Labag yan sa batas ng Diyos. Unggoy! Yung Diyos nga mismo pumapatay ng mga masasama. Lalo na kung talagang masama na at tingin niya wala nang planong magbago. Sabihin nyo, gagamitan na naman ito ng mga Biblia, mga kababayan. Lalo na yung Pastor Dila. Gagamitan niya ito ng Biblia. Lagot kayo ngayon. Sana may sa batas ito. Tignan natin sino ang haharang nito. Ayan na. I move for the swift passage of this law. Taong bayan, please second the motion. Mga kababayan ko, nanawagan po si Senator Ronald Bato de Rosa. Gamitin po natin ang ating social media. Total, ayaw naman po ninyong lumabas. Hindi naman po kayo lumalabas kapag meron pong mga rally. Hindi naman tayo makikipagpatayan sa lansangan. Sisigaw, mag-iingay lang naman tayo na itigil ang korupsyon. Sige, ngayon na lang po, social media gamitin natin.
Gayahin nyo po itong naging post yan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ipilit natin na isabatas o ibalik ang hukumbitay sa mga kawatan sa gobyerno. Tulungan nyo po kami. Wag ho puro share lang tayo sa mga nakikita nating video o sa mga kagaya nito. Wag ganun. Ipakita natin na galit na talaga tayo sa mga magnanakaw. Kaya, araw-arawin natin, lahat tayo, sa lahat ng makakapanood ng video ko na ito, kung meron mang 5,000 views lang ito, aba, malaking tulong na yan. Yang 5,000 katao na gagawa nito sa kanilang social media account, maingay na yan. At habang ipopost nyo po ito, mga kababayan, itag nyo po ang Senado, itag po ninyo ang House of Representatives, higit sa lahat, itag ninyo ang Presidente at ang Vice Presidente. Wala tayong palalagpasin. Itag ho natin lahat. Vice Presidente kasi sigurado ako tutulungan tayo niya ni Inday, no? Na maging isang batas po uli ito o maibalik ito. Kasi batas na ito, no, tinanggal eh. Tinanggal eh. Takot mamatay yung mga kawatan at saka mga rapists. Sana maibalik ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi hanggat hindi po ito maibabalik, mga kababayan, hindi po matitigil ang nakawan. Hindi po matatapos ang korupsyon. Iingay tayo ng ingay. Ibalik ang bitay. Ingay tayo ng ingay. Lintik kayo, mga elected official, mga kawatan. Puro tayo ganun. Mga magnanakaw si ganyan, magnanakaw si ganito. Lahat, halos pinapartangan natin, lalong-lalo na tayong mga DDS, lahat ng mga kalaban ng mga DDS, pinaparatangan natin kawatan. Di ba? Real talk yan. Ba't di natin ngayon gamitin yung ating social media account? Lalong-lalo na po kayo, mga kababayan namin nasa ibang bansa. Yan po ang pinaka maibabahagi nyo po sa ating bansa. Mag-ingay tayo sa social media kasi hindi naman kayo nakakarating sa mga rally talaga eh. Totoo yan eh kasi lang naman umuwi pa kayo para lang mag-rally, di ba? Mga OFW, ito po, iingay po natin to mga kababayan. Hilingin po natin, itag natin si Bongbong Marcos, si BP Sara, Senado, Kongreso, na ibalik etong bitay mga kababayan sa mga magnanakaw, plunderer, ika nga. Hindi ika nga, talaga totoo. Mga plunderer. Ngayon, kung hindi ito maging isang batas, mga kababayan, kung meron mga harang, tama itong tanong o sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, pag hindi ito naging isang batas, dahil merong mga haharang. Kung sino yung haharang dito, gamitin yung bersikulo ng Biblia, kasi hudang bawal ito sa mata ng Diyos, kayo ang mga magnanakaw. Maliwanag yan. Kung sino ang haharang, halimbawa, harangin ni Boydila, o magnanakaw siya. Harangin ng Speaker of the House, ay, totoong magnanakaw siya. Diba? Mga taga-Leyte, magtatanong lang ako, lalong-lalo na sa distrito ni Tamba. Magnanakaw po ba siya? Paki-comment naman po. Para malaman. Hindi ko kasi alam. Hindi naman na kasi ako taga-diyaan. Paki-comment naman po kung magnanakaw si Tamba. Kayo po nakakaalam eh. Makikita niyo naman ho yan sa palengke ninyo, kung ano yung itsura ng palengke ninyo, kalsada ninyo, kung wala bang lubak-lubak, at yung mga flood control project dyan sa inyo, malalaman niyo naman po yan, kung magnanakaw sila o hindi. Yan lang po. Yan lang. Pag-comment, magnanakaw siya, no? Romualdez. Nagtatanong lang ako, Hindi ako nagpaparatang, nagtatanong lang ako. Pag-comment po, para malaman po namin, kaya na pong bahala umusga sa kanila.
Oh. Okay? Ang sinong hindi pumirma o sino ang haharang dito, magnanakaw kayo. Kaya taong bayan, please, second my motion, sabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So hanggang dito lang po at malapit na ang programa ng Birada Agila. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Manood po tayo araw-araw ng Birada Agila, mga kabayan. Hanggang dito lang po.